para sa pagbabasa ng salita. Buksan po natin ang ating mga plot po sa Matthew 15:21 to 39 po. Mateo, hanapin nyo na mga alaka, 21 po siya. Pansalita tayo, our Lord. Kabanatang 21 ay verse 8. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Sama niya. Ngunit, hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi ni Jesus, "Palisin ng mga pulo niya siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus. Ngunit, lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagpangaawa. "Lungod po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus. Hindi aaruin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit, maaso man po ay kumakain ng bubog na nagkait sa hapag ng kailang Panginoon. Tugon ng babae. At sabi sa kanya ni Jesus, "Hindi lang kapalaki ng iyong pananampalataya. Mayari ang pinili mo, at tuloy gumaling ang kanya." Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdabi naman ang napakatamaw ay magalang mga pilay, bulag, buhok, tigil, at alis sa napakisakit. Dinala siya ang Diyos sa pangalan ni Jesus at sabi sa kanya, Iyak na ang mga tao ang makita nilang mapagsasalita na ang mga bibig, gumanin na ang mga lupa, paglakad na ang mga pilay at nakakita na ang mga bulag. Iyan pinuro nila ang Diyos ng Israel. tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nakakapag-ubos ang tawag ito, at tumawa ng Diyos sa kanya siya ay pagbasasin sa bahay. Ayokong palisin sila ng buko, baka sila pagigil sa akin." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat ng pagkain para sa ganitong karaming tao sa hirang na ito?" Dinala ng hawin ni Maria, ang ni Jesus na, "Ito po at mayroon pa ng maliliit na isda sa lupa." Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Iwan naman siya yung pinakabay at mga isda at pasasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos pinagkakihan niya ang mga iyon at ibigay sa alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Ang ipunin ng mga alagad at tinapay na lumalagis. Nakapuno pa sila ng 7 kanin. May alam na itong lalaki na nakain para sa mga babae ng mga bata. Nang napauwi niya sabay-sabay po tayo. Nang napauwi niya ni Jesus ang mga tao, sasabay siya sa lupa at puno sa lupain ng mga alagad. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay po na napakabuti niyo po at napakabuti po ng inyong salita. Salamat po sa inyong walang hanggang awat at mamahal po. Tulad po ng babae sa kanila, Lord, na bigyan niyo po rin po kami ng turuan niyo po kami, Lord, na lumapit sa inyo ng buong puso, Lord. May matibay po na pananampalataya, O Lord. Salamat po sa mga bagay po na pinagkakaloob niyo sa amin, sa lakas po. Pindarasal po namin yung mga awit ngayon at mga awitin po namin, Lord, na may po. Mapapurihan po kayo sa awitin po namin, Lord. Pindarasal po din mo namin yung magtutulog po kayo, Lord, na maibigay niyo po siya ng knowledge, Lord, and wisdom po, Lord, na maturuan po kami ng malinaw at totoo po, Lord. Salamat po, Lord, bigyan niyo rin po kami sa mga nakikinig po, Lord, na karunungan po, Lord, na maitigyan po namin ang bawat salita po na ituturo na sa amin, Lord. We do this, Lord, for your glory alone. Salamat po, Jesus.
Base lang po ako sa dalawang Korinto. 9:35. Kaya pinag-isapan ko ang mga kapatid ng mga nangyayari. Ibang mahanda, tulong natin ang ating sa mayroong makikita na talaga pusang loob kapag bigyan niyo at hindi sabitan. Ito ang ibig kong sabihin. Nagtatanim ng karote, ayanin ng karote. At nagtatanim ng marami, ayanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasyon. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng naikagalahan. Manalangin po natin ang mga Lord. Ikilang Diyos, maraming salamat muli sa umagang ito at kami nakarating dito sa bahay sa Panginoon. Nalalaman namin ang mga parating paray natin ito. Ang gawain din po sa Batangas, naway maging maayos at wala mag-ipagyan. Naway sa mga bagay pa, ingatan niyo po siya. Maraming salamat sa kalakasan ng sarili kong binigay ninyo sa mga biyaya at mga biyayang ibibigay ninyo. Maraming salamat. Naway ang mga loob natin mag-aaral sa aming simbahan umanos. Pangalan sa aming dalangin, sa pangalan ng Jesus. Amen. From the book of John, chapter 4, verse 13. Jesus said to her, "Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, "Draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me all my nations, Lord. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are seeking for pleasures earthly and so full. But none can wash over the treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me all my nations, Lord. Fill my cup, fill it up and make me whole. So I bring the things that will please you. In hungers that will pass away. My blessed Lord will come and see you. If you need to leave a happy bed, fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul.
Ghost, Lord, fill my cup, fill it up and make me whole. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo po para sa paghahalik sa ating Panginoon. God send me sun, they hold in Jesus, He makes love, He ran for me, He lived and died to buy my heart. Empty grace my Savior lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He knows the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a new baby and feel the pride and joy we praise. But greater still, the assurance is that grace and thanks because He lives, because He lives. I praise tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He owns the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find the spot, the warrior, and then I'll stand each way to victory. I'll see the lights of glory and the glory because He lives. I can praise tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives, because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives.
year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect in life, visions of gratitude, the words on my side, angels descending, pray from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and praising, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po magsiyo ang lahat. Lumabas po. Magandang umaga po sa inyo, sa ating lahat. This morning I was reading my devotional na ito ay regalo sa akin. Palagay ko o regalo kay Susan. At ngayong umaga ang aking binasa ay John chapter 20 verse 19 to 23, power to match the potential.
But before going that, ay basahin po natin muli ang ating mga aklat sa aklat ng Romans, Kabanata 6. Ayan niyo pong basahin ito sa salitang sa magandang balita, Biblia. Parang kulang ang iyo na. Parang wala si Carlo na may alam ng lahat ng koneksyon. Hindi ko na malas. Walang power. Hindi ako kasi. Ganun pa naman binasa ko eh. Potential. Wala. Yun. Thank you po. Kaya Gary. Akala ko talaga malabo ng mata ko yun. Akala ko lang sa ilaw. O sadyang malabo na ang mata. Ano? Romans chapter 6. Tayo po kumayang lahat. Basahin po natin ang talata 1 hanggang 14. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang magandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay at nalibig na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Talatang 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak tayo ay makakasama din niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipapuna sa krus na kasama niya upang mamatay ang ating mga makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan ng inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hiling nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Talatang 14. Sapagkat hindi na dapat naghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming pong salamat sapagkat Ikaw ang dahilan upang aming buksan at aralin ang banal na kasulatan. Salamat po sa umagang nito na dala namin sa aming kaisipan ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan.
Salamat po sa bawat isa na ipinapal niyo sa lugar na ito upang kami ay sama-samang sumamba sa iyo. Panginoon, salamat po sapagkat di ninyong ipinagkaloob ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa amin, na siyang mag-aantig sa aming puso upang ang aming mga isipan ay ibalik at ituon sa iyo. Salamat po sapagkat ang aming Diyos, ang Diyos Ama, ay lumikha ng ikapitong araw upang kami ay mamahinga sa gawain sa mundong masalimuon, upang kami ay mamahinga sa iyong kandungan sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa amin ay tuturuan na makiisa sa iyo, sa iyong pagkamatay at sa iyong pagkabuhay na muli. Salamat po, Panginoon. Nakilain ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po yung makakaupo na lahat. Kaya niyo po basahin ko sa aklat. Sinalin sa New American Standard Bible. Ang mga talata ang ating binasa sa Magandang Balita, Biblia. Romans chapter 6, verse 1 to 14. What shall we say then? Are we to continue in sin, so that the grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized in Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism in death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. For if we have become united with him, like in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slave to sin. For he who has died is free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Even so, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lust. And do not go on presenting the members of your body to sin as instrument of unrighteousness, but present yourself to God as those alive from the dead, and you members as instrument of righteousness to God. For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. May God bless the reading of His Word and bless each of us as we learn of His teaching. No mga nakaraang linggo, we talk about this. Ito ay
binasa natin noong nakaraang ikatatlong linggo mula ngayon. Kasi noong una, we talk about verse 1 up to 5, up to 4, and then Pastor Alan talked about 4, 5 regarding the walk worthy. And today, we will talk about verse 6 to 8. Yun lang po ang ating mapag-uusapan ngayon sapagkat nung nakaraang 2 linggo, ito po ay binuksan ko na paulit-ulit kong binasa. Paulit-ulit. And I wrote a lot. Dahil ako nag-aaral, ay walang tigil ang kamay sa pagsulat. At napatuon po ang aking sarili sa verse 6. Sana po ay tutuloy ko yung sinabi ni itinuro sa atin, Pastor, regarding walk worthy sa Ephesians at Colossians. But in my study, I was brought into who am I? In that morning, I read the book of John from chapter 12 to chapter 19. And I will ask you the same question that Jesus asked, that Jesus said to his disciple. Ang sabi niya ang ating Panginoon Jesus sa book of John ay ganito. Alam naman natin na ang disciple ng ating Panginoon ay 11. Hindi kayo maniwala, 12. Pero ang isa ay Judas? Dalawa po ang Judas. Kung babasahin niyo po ang ika-6 na kabanata ng Luke, dalawa po ang Judas. The Judas Thaddeus at Judas Iscariote. Tinanong ko po Sunday, sabi ko, bakit ayaw yung pangalan ng Judas? Tinanong sa atin ito last week ni Pastor ano ang meaning ng Judas? Diba? Napakaganda pero nung magkaroon na ng pagkakanulo, binago ang meaning ng Judas. Pero actually, the meaning of Judas is very upright. Kaya ngayon ang kawawa naman si Judas Thaddeus pag sinabi natin siya ay mapagkanulo. Diba? And then in that morning, Susan asked me, habang tinawag niya ako kumain ng almusal, ikaw umiiyak? Kasi hindi ko hindi ko mapigilan na aking sarili. Sabi ko, because I read John chapter 12 to 19. Alam niyo po yung pinag-aralan ko ito, dahil tinuro ito sa young people yung chapter 12. Ito po ay isang linggong pangyayari from chapter 12 to chapter 19. From the anointing to crucifixion. And in that narrative, ay meron doon pong pangyayari. This is what we call the upper room discourse. Kasi karamihan ng pangyayari sa kabanatang yun ay nangyari o sinabi ng ating Panginoon sa atin. At ang sabi ng Panginoon, kaya ako napag-isip ng malalim. Alam niyo naman po, I read this Bible. Napakatagal, napakahabang panahon. That day, ay parang tinusok ang aking puso. Sabi ng Panginoon,
Until now, you have not asked me. You have not asked in my name. Sabi ko, ano, ang mga Hudyo ay required manalangin ilang beses? 3 beses isang araw. Pero sa 3 taon nakasama nila ang Panginoon, wala silang binabantayan kung hindi ang mga ginagawa ng ating Panginoon, mga kababalaghan ginagawa ng ating Panginoon. Katulad nga binasa kanina sa Book of Matthew, pinagaling, ang nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, nakalakas ang pilay, nabuhay ang patay. Sino nga ba namang hindi mamamangha doon? Pero pagkatapos sa upper room, ay tinanong ng Panginoon ang mga disipulo. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nananalangin, humihingi sa pamamagitan ng pangalan. Beses na ba sinabi, ask in my name and I will do it. I will do it. And my question is the same. Araw-araw, yun po ang aking tanong sa aking sarili. How many times you ask Jesus? How many times you wake up and you forget? Ask Jesus. Ask Him. Minsan mahalaga pang sinasabi sa aklat ng Hebreo. The elementary of this world is more important than He is. No? Kaya minsan nakakalimutan natin manalangin sa pamamagitan niya. And it changed my prayer from what I learned. Sa akin panalangin palagi ang sinasabi ko, Our Father. But today, from them, I always said, Lord Jesus. Lord Jesus. Because He is the one who said, whoever knows me, knows the Father. In Romans chapter 6, ay parang ganoon ang sinasabi. That we who believe in Him dies with Him. He who believes on Him lives with Him. Di ba yung sinasabi sa from verse 2, 3, and 4. At dumating dun sa, and then because we live with Him, we walk in the newness of life. Na itinuro ni Pastor Alan nung nakaraang linggo. Hindi nung last week, kasi ang tinuro niya is the continuation of Sola. But today we will go back to this chapter. And I was focused on verse 6, 8, 6, 7, 8, 17 to the last verse. And I focus on the word old self. Sabi ko, o nga, no? Lahat pala ng tao mayroong old me. Sabi ko, kung may old me, bakit yung iba hindi nagbabago? Bakit ang iba nananatili sa old I, old me, yung dating ako? Ang sabi sa Romans chapter 6, verse 6, we know that our old self was sacrificed.
And then I searched about old self. Pastor John MacArthur. Ang example niya dito ay si John Newton. Kung kayo mahilig magbasa ng mga lumang manuscript ni John MacArthur, ang example na dito ay si John Newton. Pero hindi po yun ang kukwento ko sa inyo. I will leave it to you to read. Baka yun po ang matandaan ninyo. The songwriter. Old self. Looking at my old self, ang sabi niya, we know. Sa Tagalog, alam natin. Hindi mangabat yun ang kilala natin. Kilala natin kung sino tayo noon. Hindi ko sasabihin noong kailan. Kasi pinag-aralan natin yung chapter 1 to chapter 5, yun yung tungkol sa ating kaligtasan. Pero sa chapter 6 hanggang sa chapter 8, ito yung tinatalakay naman yung pamumuhay natin bilang mga ligtas o mga nanampalataya kay Kristo. Ano? So let's open our Bible in the book of Ephesians. Kasi buong Ephesians po yung aking example. In our old self, makikita natin ang ating nature. Ano ba ang natural natin bilang mga namumuhay noong una, nung wala pa tayo kay Kristo? Ang ating behavior. Tayo ay tinuruan ng mag-upo sa matatanda, magsasabi ng upo at magmano. Our old nature and new nature ay mayroon ding mindset. Ano ba yung mga saba nakatuon ng ating mga kaisipan? Saan nakatuon ang kaisipan natin noong tayo ay nasa sa ating old eye. At pag-usapan din natin ang ating estado o state noong tayo ay mga wala pa kay Kristo. At ano ang estado natin noong tayo ay nakay Kristo. The book of Ephesians is authored by walang iba kundi si Apostle Paul. Kaya kung mabasahin natin ang mga book of Ephesians, doon makikita natin ang ating katayuan bilang mga hindi mananampalataya at mananampalataya. Let's begin reading chapter 2. Kasi yung chapter 1 is an introduction of Apostle Paul. He is the apostle, he prayed for the Ephesians. Chapter 2 is the beginning of his teaching. Okay. Verse 1. Ano ang katayuan ng mga tao na wala kay Kristo? Okay? Dead. Ito ay lagi sinasabi sa atin. We are dead. Patay. Kaya sinasabi sa aklat ng Romans, ang patay hindi na muling magkakasala. Kasi ang iba ang gagawin natin. Alin ba ang ating papalagay na patay? Verse 2. Ano ang katayuan ng wala pa kay Kristo?
Ah, makamundo. No. Worldly. Isa-isa po natin yan hanggang makarating tayo sa chapter 4. Haba, para makakabot tayo ng ilang oras. Ano? Pero ito po ay sinamarize ko na. Pinabulate ko para madali nating mapag-aralan. Okay? Sa verse 2 pa rin, ang sabi doon, basahin ko. We are son of disobedience. Tayo daw ay ang mga tao wala kay Kristo ay hindi masunurin. Tandaan nyo kasi mamaya, titingnan naman natin yung new self. Kasi pag pinag-aralan mo ng old self, huwag mong, kasi ang turo sa akin lagi ng mga magulang ko, pagka sinabon mo, banlawan mo. So, ipakita mo muna yung old self, tapos, ipakita mo rin yung new self. So, we are disobedient. Verse 3. Ano ba nakita natin sa verse 3? Chapter 2, verse 3. Ang sabi diyan, ang mga wala kay Kristo ay punong-puno ng fleshly desires. And they are children of wrath. Bago tayo magpatuloy, ipinakita ni Apostol Pablo yung new self. Verse 5. Kabaliktaran ng verse 1. Alive. Buhay. Yung una, kapag wala kang kaligtasan o wala kang kay Kristo, ikaw ay patay. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay buhay. At tayo ay nilagay sa kay Kristo sa verse 4. Verse 7, tagapagmana ni Kristo. We are heirs of Christ. Verse 8, we are saved by grace. Verse 10, we are His workmanship. No. Pagdating sa verse 12, bibigalik na naman sa old self. We are separated from Christ. Verse 12, we are a stranger to the promise. And verse 13, napakalayo natin sa Diyos. So this is us when we are not in Christ. Chapter 4 ay punong-puno ng mga character or behavior or nature. Futile thinking sa verse 17 ng chapter 4. Darkened understanding in chapter 4 verse 18. Ignorance of God sa chapter 4 verse 18. At matigas na puso. Hardened heart. Chapter 4 verse 19. Impure and greedy. Yan po yung mga katayuan natin noon. Deceitful, pagdating sa verse 22. At mababasa natin sa aklat ng Colossians. Ito rin yung example ni Pastor Alan. Ito daw yung ating aalisin o huhubarin sa salitang Tagalog. Colossians chapter 3
Verse 5. Punta naman tayo sa Book of Colossians. Wala po tayo sa New Cell. Colossians chapter 3. Verse 5. Pero basahin natin yung verse 1 para maintindihan natin ang verse 5. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Nakikita niyo po yung pagkakapareho ng Romans chapter 6 at Colossians chapter 3. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Talking about the resurrection. And verse 5. Therefore, consider the member of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, greed. That is the manner of our life as old self. Pagdating sa verse 9, these are the things that we need to set aside. Verse 8. But now, you also put them all aside. 1. Anger, wrath, malice, slander, abusive speech, lie. Kasi yan ang mga karakter na wala pa kay Kristo o wala ang kaligtasan. How about noong tayo ay namatay kasama ni Kristo, baptism through death and through His resurrection. Ano naman ang buhay natin matapos tayong kasamang mabuhay ni Kristo? The same sa book of Ephesians. Katulad ng sabi ko kanina, chapter 2 verse 5, we are alive. We are put in Christ. We are heir of Christ. We are saved by grace. We are His workmanship in Christ Jesus. Sa chapter 2 verse 10. Verse 13, sa the same book, Ephesians, nabanggit doon sa verse 13, tayo ay inilapit sa Diyos. Dapat tayo ay mabuhay na malapit sa Diyos. Tayo ay a new man. Verse 15, reconciled in verse 16. At tayo ay nagkaroon na ng maayos na daan tungo sa Ama. Verse 18. Di ba tinuro rin yan sa Romans chapter 5. And then we are fellow citizen of heaven. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, ang siya ay nabubuhay, whatever you do to this brother, you did it to me. Kasi we are fellow citizens of heaven. Pagdating sa chapter 4, verse 23 to 24. We are renewed in spirit. We have renewed mind. At ang ating layunin ay mabuhay na katulad ni Kristo Jesus. That's why Apostle Paul says, imitate me as I imitate Christ. Sa book of Colossians, the same
chapter 3, verse 12, ito naman ang mga karakter ng mga nakakay Kristo o yung mga nakatanggap ng kaligtasan. Chapter 3, verse 12, kindness, humility, gentleness, patience. Verse 13 to 14, bearing and forgiving, loving and thankful. In verse 16, dwell in His Word. It talks about thirst and hunger for His Word. Gaano ba tayo nagugutom sa salita ng Diyos? How do we make importance? So, paano ba natin pinapahalagan ang salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay noong tayo ay nakakay Kristo? Noong wala pa kay Kristo, baliwala ang salita ng Diyos. Baka hindi nga natin siya pinakikinggan o hindi natin nababasa. And God forbid, nawa na tayo ay nakay Kristo, ay hindi natin kaligtaan ang kanyang salita. Make it important dahil siya ay, ang sabi doon, sabi sa atin ng ating Panginoon sa salita ng Diyos, man shall not live by bread alone. Alam niyo ba yung sabihin nun? Tayo ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang salita. In Hebrews chapter 4 verse 12 says, for the word of God is active, is living, is alive. It penetrates the soul, or the spirit. Doon po, nung pinag-aralan ko ito, doon ko nakita na magkaiba pala ang soul and spirit. It penetrates to the inner part of human being because it changes life. So part po ng ating sanctification ay ang pagkauhaw o pagkagutom sa salita ng Diyos. Alright. Nung pinag-aaralan ko ito, ang sabi ng manunulat tungkol sa mga devotional, %10 lang po. Wala pa nga 10% eh. Sa loob ng 24 na oras, ang ginugugol natin ay ng mga mananampalataya ay pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya bakit na ho tayo sa Scripture? Because it only 10%. So 24 hours, pag 10%, 2.4 hours lang ang ginugugol ng mga mananampalataya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. How about the rest? Most of them, 90%, ay ginugugol sa pagbabasa ng multimedia. Mas mahaba pa ginugugol ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, sa pagbabasa ng Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at kung ano-ano pa. That's why, ang sabi ng manunulat ng mga devotional book, ganun na lamang ang pagkauhaw ng mga Kristiyano sa salita ng Diyos. The water that they walk on is too shallow. Ang sabi ni John MacArthur,
Hindi po pwede tayong lumakad sa dalawang katauhan. We cannot walk to the way of our old self and the new self at the same time. We have to choose. At yan din po ang habilin ni Joshua. Allow me to read Joshua chapter 24, verse 14. Nasabi niya, ay ganito. Basahin ko mula sa chapter 24, verse 10. Binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo pinungkal. Binigyan ko kayo ng lupain, hindi ninyo pinungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno at sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin, ang sabi ni Josue, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. So, hindi pwedeng mamuhay sa dalawang bahagi ng pera. You have to live one or another. Cannot be both. Yan ang sabi ni Pastor Jan Macal. Hindi pwedeng mamuhay tayo sa ating lumang kalagayan o sa bagong kalagayan at the same time. Sapagkat tayo ay tinuruan na tinuruan daw tayo na mayroong nagsasabi na mayroong nagsasabi sa kaliwa at mayroong nagsasabi sa kanan. Huwag mong gawin niya, ito ang gawin mo. Hindi ba yun ang ating pinaniniwalaan na nagtuturo sa atin? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, we have to choose. Dahil tayo mismo ay pinili ng Diyos upang maging Kanya. Now it's for us to choose. Where you want to live. To your old self or to your new self. But Apostle Paul encourages us that to leave everything behind. Put it to death. Because anything dies ay wala na ang kapangyarihan sa ating buhay. But he who lives, siya ang mayroong kapangyarihan sa atin. So you cannot live on two sides of coins. We have
to choose. So ano ngayon ang pipiliin natin? Ang mamuhay sa laman o mamuhay sa Espiritu? No? Mamuhay sa kurap na kalagayan o mamuhay sa katotohanan, Christ-like. Mamuhay na wala sa Diyos o mamuhay na nasa sa Diyos? Mamumuhay sa karumihan o sa kalinisan? Mamuhay sa pagkakasala o sa pagkabanal? You have to choose. We have to choose. If you choose Christ, then live a new life. Kaya sinabi sa aklat ng Roma, live in the newness of life. Our old self has to be crucified. Ang sabi doon, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Ang hirap ng unawaan dito. Dahil hindi naman po natin naranasan na ipako ang ating sarili sa krus. Masakit po yun. Napakasakit. Pero mas masakit yun kung ang napako sa krus ay walang kasalanan. Di ba? Kaya mababasa natin sa talatang 17 ng parehong kabanata ang ganito. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan na ikaus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na binigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Bakit? Sapagkat mayroong isang nagbigay ng buhay. Sa ating binasa sa aklat ng Hebreo, buti na buksan ito kanina, sa kabanatang 7, ay makikita natin doon na si Kristo ay wala ni anumang bahid ng kasalanan. Pero siya ang napako doon sa krus. Kung babasahin natin yung crucifixion, at babasahin natin mabuti, ano sabi ng dalawang kasama niya na napako sa krus? Ang sabi ng isa, iligtas mo yung sarili kung talaga ikaw ang Diyos. Pero ang sabi ng isa, huwag mo siyang alipustahin. Tayo ay karapat-dapat mapako sa krus dahil tayo ay may kasalanan. Pero siya, wala siyang kasalanan. Di ba? Matatanggap na isang tao na may pako siya ang sarili niya sa krus dahil siya ay makasalanan. Pero kung walang kasalanan, dapat na siya mapako sa krus. Then in my reading, even Pontius Pilate, kahit si Pontius Pilato, ay hindi niya mapatunayan na si Kristo ay may kasalanan. At dahil hindi niya mapatunayan, basahin niyo po ito sa aklat ng Juan, kabanatang 11, o 18 hanggang 11. Hindi niya mapatunayan may kasalanan si Kristo. Kaya si Kristo ay pinadala niya kay Herodes. Alam naman natin, pag sinabing Herod, ay siya na yung pinakamataas na namumuno sa Israel o sa Jerusalem.
sa kapanahonan ng mga Roma. Ang sabi ni Herodes, ang ini-expect niya ay gumawa pa ng maraming himala ang ating Panginoon. Ngunit pati siya, hindi niya makitang may kasalanan ang ating Panginoon Jesus. So ilan pang witnesses o ilan pang testigo ang kailangan natin upang patunayan na ang ating Panginoon ay walang kasalanan. That even those who declare o sinagsabi na siya ay ipako sa krus, wala silang makita kasalanan. In my reading, the priest or the high priest, the teachers of the law, are trying to kill him, seize him from chapter 6 of John to chapter 12, trying to kill him, and especially nung binuhay niya si Lazarus. Trying to kill him, and yet, ang sabi ng banal na kasulatan, it is not his time. Hindi pa tamang panahon at hindi tamang paraan ang kanyang pagkamatay. And Christ died on the cross. And we are baptized unto his death. We are. Tayong mga mananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ating babasahin sa chapter 6, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayong mga mananampalataya ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Pagka sinabing bautismo, it is immerse. Immerse. Nung tayo binaptisman sa water, ito ay ramdam natin, alam natin. Pero yung baptismo ng kamatayan, o baptism of fire, hindi naman nasunog eh. Hindi naman tayo ang namatay. May namatay para sa atin. At ang sabi doon, kung ating pag-aaralan o babasahin ang mga susunod na talata sa Romans chapter 6 hanggang Hebreo from chapter 4 to chapter 7, it is once and for all. It is once and for all. Wala nang iba pang pwedeng ialay maliban sa Kanya upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. And you know the good thing? In my reading, in study, ang sabi ng ating Panginoon, I'd like to read this Tagalog Bible. John pinupi ko na ito kanina kasi mahirap mag-pop-plot ang sa mga talata. Verse 29 sa Kabanatang 2. Naniniwala ka na ba
dahil nakita mo ako. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala. Yes, hindi natin naranasan na makasama siya. Hindi natin nakita siya. Pero tayo ay nanampalataya. First Peter chapter 1. At dito tayo magtatapos. Gusto ko basahin ang aklat ng Hebreo. Pero dahil itinuturo kanina, Hebrews, James, Peter, John, Revelation. Dito tayo magtatapos. First Peter chapter 1. I think it's basahin natin mula verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ito ang nabigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Nang magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Verse 8, ito ang dapat ninyong ikaganap. Ito ang dapat ninyong ikaganap. Kahit na hindi maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Bakit ang ginto bagamat nasisira sa pagdaan ng apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon naman ang inyong pananampalataya. Na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ang mga talatang iyon ay iiwan ko sa inyo. Then you have to choose today. Dahil sa aklat ng Hebreo, walang ibinigay na araw sa atin kung hindi today. Pag binasa ninyo ang tatlong kabanata ng Hebreo hanggang ikapito, today, if you hear His word, do not harden your heart. At ilang beses po yung inulit sa aklat ng Hebreo. Naiwan natin ang ating mga lumang sarili o mga lumang katauhan at mabuhay tayo sa bagong nating katauhan. Magkaroon nawa ang bawat isa sa atin ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Ang maayos at maliwanag na pagkakakilala kay Kristo Jesus na siyang nagbigay ng buhay para sa atin. Nawa ay mamuhay tayo ng may pananalangin. Nawa ay magbago ang tema ng ating pananalangin.
Na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, I urge you therefore to present your body as a holy, living sacrifice, acceptable to God. Do not search for the approval of man, but seek the approval of Him who sees us through. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Dahil kay Kristo. But the Word of God is enough. The Scripture is enough na iniwan sa atin upang ating pahalagahan. Let your thirst and hunger for righteousness be found in the Scripture. Huwag po nating hayaang naalikabuhan lamang ang ating mga Biblia sa sulok ng ating cellphone. Mapalad nga po kayo dahil mayroon ng Bible translation. Si Susan nga mayroong tinatawag na parallel class. Kahit 7 translation, pwede mong basahin ng sabay-sabay sa cellphone. Pero mas nakakahigit si YT. Na laging pinubuksan. Ang dami. Ang daming sagabal po sa ating paglago. Kami po ay tinuruan sa aming buhay Kristiyano na mag-mature. The goal is to live like Him. How are we going to do that? Look at the Scripture. Ito lamang po ang ating matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. If we died with Christ, we live to Him as Christ lived to God. Yun po ang ating mensahe ngayong umaga. The old self versus the new self. Choose this day where you want to live. And I pray that Christ will live in you. Nasawa si Kristo ang siyang manguna sa ating lahat. Sapagkat siya ang katotohanan, siya ang daan patungo sa ating. Ang lagi kong sinasabi, we have to pass the acid test. Alam mo naman natin yung acid test. The acid in the alkaline. Tingnan natin ang ating mga buhay kung tayo ay namumuhay nakasama sa Kristo. And then, decide for yourself. But for me, for si Susan, we choose to serve the Lord. Yeah, that's right. Lord Jesus, salamat po sa katotohanang walang lilikhain sa mundo ito kung hindi dahil sa iyo.
Dahil sa iyo, Panginoon, ang aming patay na katauhan ay nagkaroon ng buhay. Sapagkat ikaw na walang kasalanan o anumang bahid nito ang siyang napako doon sa krus upang kami na makasalanan ay manampalataya sa iyo at upang kami ay hatid sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa banal na Espiritu na iyong iniiwan sa amin nang kayo ay lumisan. Sabi niyo, peace I live with you. And you have not leave us as an orphan. Iniwanan niyo at diniyano kami ng tagapanguna ang banal na Espiritu na siyang mag-aantay sa amin kung kami ay nagkasala. Na siyang magtutulak sa amin na lumakad na malapit sa iyo. Na siyang magbibigay sa amin ng maayos na kaunawaan patungkol sa buhay na ito. This life that ours is full of trauma, turmoil, problem, worries. But you have given us the Holy Spirit to understand things, to lead us and deliver us. Thank you for the life that you have given us. Today, we declare your glory, for it is yours. You are worthy of the highest praise. Maraming pong salamat sa iyong salita. That we are encouraged to live with you, to be in you. So help us, Lord. Help this church and help each one of us to walk worthy closer to you. For your glory. Amen. Sana awitin natin yung Jesus paid it all, kaya lang wala tayong hymnal. So, awitin natin ang ating bago natin awitin natin doxology para sa ating Jesus paid it all. All the things I know. Kaya hindi pa kami nag-practice, kaya masusunod na lang. So dahil makikita pa naman tayo next week. Bago tayo bawit ng doxology, magkaroon muna tayo ng is there any urgent prayer request? Sige po, Ate Brother. Request para sa nanay ko kasi may sakit. May sakit si nanay, nasa samar. Katpalugan ba kayo?
Focus ako ng Katalogan pero ano pa kami, karangan. Barangay Bayan. Alam pa sa mga Siriya, surgery. Martis. Jeda din, Kuya Sen. Jeda pa yung list na may lagnat. Baka nakakagat na mo. Hindi naman. Taas ko ba? Taas ko ba? Or dire-diretso? Dire-diretso. Pa-pray natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. We believe God answers prayer. Wala pa kayong wala iba? Any other? Tapping. Yes. Our family. Pag-pray po natin ang ating mga pamilya dahil especially po yung mga pamilya ngayon, iba na no? This week, ako po ay super abala sa aming pamilya. Especially handyman. Wala na po tayong handyman sa pamilya. Magpapalitan ng ilaw, tatawagin pa si kapitero para magpalit ng ilaw. Kasi nga nawawala na yung ability ng mga kasi nakatutok pa lahat sa cellphone. Hindi na marunong magkumpone. Kahapon lamang po ay tinawagan, sabi, hindi po ako direktang tinawagan, Susan po ang tinawagan. Ako po ay may ginagawa. Sabi kay Susan, nagkakasabi darling, natanggal niya yung jack ng sasakyan. Hindi pa nilalagay ang gulong. Marunong lang Sana si Pastor gawin marunong magpalit ng gulong. Hindi na kailangan tawagan si Ima ko, kaya ako. Lagi ko siyang pinapalalahanan. Dalhin mo na kayo doon sa mekaniko yung sasakyan. Ipabak nyo na. Ayaw, hindi pa nadadalaan ng kanto. Ang hirap ano po. Paano po ilalagay yung gulong kung hindi nakataas yung sasakyan? Kasi puro cellphone eh. Kaya hindi alam. Ano pa ba nangyari this week? Tinawagin kami mga malalim na sa gabi. Ayaw ko sabihin ating gabi na ako nakauwi. Madaling araw na ako nakauwi. Malalim na sa gabi. Kung ikaw ang available na tatawagan, ayaw ko po ba? Hindi ako makapagsabi ng hindi. Ayaw ko. Laging nasa sa isip ko po palagi, if it is in your power to do it now. Diba? Sabi sa Proverbs, kapag nasa mga kamay mo, na kaya mong gawin ngayon, gawin mo na, huwag mo nang ipagpabukas pa. Kaya, mahirap din po maging kabaitan ba o okay. Wala na ba? Wala na bang iba? Okay, tayo po magsitayo lahat bago tayo makabit ng astrology. Patalangin natin ang lola ni Bert na nasa sama ang aming pamilya na punong-puno ng kagulong-mihanan.
Jenna na may karamdaman. Ito isa. Hindi Si Rhea na magsasaayos ng kanyang katauhan. Sana ang kalooban hindi. Let us pray. Panginoon, ang aming pong iglesia ay puno-puno ng mga kaluluwa na may mga pangangailangan. Ito po ay pangangailangan pisikal o spiritual, financial o panglipunan. Salamat po Panginoon sapagkat kami ay may Diyos na nangako at nagsabi sa amin na ask and you will receive. Whatever you ask in my name, believe, and it will be given to you. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami may Diyos na aming pinananampalatayaan. Na anuman ang aming kahinaan ay magiging kalakasan para sa iyo. Anuman ang aming katayuan sa buhay, Panginoon, ay meron kaming Diyos na masasandalan sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Ano man ang aming kakulangan sa aming pangangailangan, ay meron kaming malalapitan at masasandalan. Salamat po sa bawat isa. Sa bawat isang membro ng aming iglesia. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makamtan ang bawat panalangin, hinaing sa buhay na ito. Dalangin po namin ang mga magulang ng aming iglesia. Nawa po, Panginoon, sa kanilang pagsisikhay, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagpapagal, ay samahan niyo po sila. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan at maayos na kalusugan sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak at sa pagtuturo sa kanilang mga anak upang mamuhay na maayos sa mundo ito. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo sila ng katalinuhan at karunungan. Nawa po ang inyong salita ay mabuhay sa kanilang mga tahanan na katulad ng sinabi sa aklat ni Josue. Na bawat ito sa amin ay pipiliing maglingkod sa nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ganun po ang aming panalangin sa mga single mom, single mother. Salamat po sapagkat ang kanilang mga anak ay malalaki na, may sarili ng pag-iisip, may sarili ng katinuan. Ngunit ang aming mga single mom, Panginoon, ay meron din paghihirap at pagbigikahos, mga karaingan at nilalapit po namin, Panginoon, na kayo ang magbigay sa kanila ng mahabang pagtitiis, pagtitintig sa pagpapalaki at pag-aaruga sa kanilang mga anak. Mahirap po ang walang katuwang sa pamilya. Ngunit mapalad sila, Panginoon, sapagkat sila ay may pananampalataya sa iyo. Sila ay may masasandigan sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kahinaan. Ganun po, Panginoon, ang aming mga nagtatrabaho, ang mga young professional, na nagsisikhay na maghanap buhay upang magkaroon ng maayos na kinabukasan. Magkaroon ng maayos na matitirahan. Maayos na buhay para sa kinabukasan. At kung sila man po, Panginoon, ay nagbibigay nyo ng pamilya, Panginoon, na ang aming dalangin, na magkaroon sila ng pamilya na may takot sa inyo, na may pagsunod sa inyo, na ang kanilang sandigan, Panginoon, ay ang pananampalatayang binibigay ng inyong salita. Na ang kanilang buhay ay buhay na ang pundasyon ay bato. Matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. Nawa po sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan ay makita na ang kanilang pinananaligan ay ang Diyos na siyang sumusuporta at supplier ng lahat ng bagay.
pababayaan. Huwag niyo po silang pababayaan. Sila po ay samahan niyo araw-araw. Ganun din po ang mga nagbabakasyong mag-aaral. Nasa nawa po ay ihanda niyo sila sa muling pagpasok sa eskwelahan. Na ang kanilang kaisipan ay ituon para sa maayos na kinabukasan na nilaan niyo para sa kanila. Nawa po Panginoon ay hindi sila madala ng tukso ng mundong ito. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa anumang problema, gulo, trouble. Ilapit mo po sila sa inyo, Panginoon. Ilapit niyo po sila sa kanilang mga magulang na may pananampalataya sa inyo. Ilapit niyo po sila, Panginoon, sa iglesia nito upang maturuan ng bawat kabataan na magkaroon ng maayos na paninindigan sa buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang tutungo ng aming panalangin. Alam niyo po ang kailangan ng pamilya Piamonte. Alam niyo yung kahilingan ni Ate Berna tungkol sa kanyang ina. Life is so precious, especially a life na namumuhay para sa iyo. Ganun po si Jenna na mayroong karamdaman. You are the greatest doctor. You heal the sick. You give life to the dead. You give speed to the cripple. Kayo po ang dakilang manggalang. And we believe in you. Ganun din po si ang pamilya ni Aris na nandito sa Dubai. We pray for Rhea sa kanyang kagustuhan sa kanyang buhay. Nawa po, Panginoon, ay papagliwanagin niyo ang kanyang kaisipan that this life of ours is not just what we see, but what you see. Napiliin niyo po si David para maging hari ng Israel. You have not looked at the stature of his body, but you look at the heart. Yun din po ang panalangin namin sa aming kapatid. Nabigyan niyo po siya ng pag-asa. Panginoon, the hope that is in you. Our Father, we pray for our church. Because this is yours, we are only a vessel. Help each member, Lord, to really commit to what you have committed to them. Salamat po, sapagkat ang bawat isa sa amin ay pinagbuklod niyo upang kami magkaroon ng iisang pananampalataya, iisang Diyos, iisang kaisipan. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming paglago bilang isang iglesia na nasa sa iyo. Salamat po, Panginoon. At ihayo niyo po kami mula ngayon at magpakailanman bilang inyong mga anak at bilang mga mananampalataya pinili mo para sa iyong kalawalatian. Salamat. Purihin ka at dakilain. Amen. Amen. Ating pumawiti ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all the creatures near below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
May God be with you all. Amen. Salamat po. Ada! Pastor. Uy, ikaw na yan! Wala na ka.